Pod Network Entertainment. Meron yung, for example, baka madala sila mag-travel or baka may specific na hobbies na ginagawa nila, pwede naman nila i-highlight yun. Tapos yung pinaka-important talaga sa akin, yung bio. Kung paano niya ipapakita yung strength or yung niche niya. Oo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, pag-uusapan natin how to improve your CV or resume using AI or Boss Job. Kasama ko ang aking co-host, si Zar de los Reyes, career coach, Upwork expert, and CRSP yan. Oo. Ano yung CRSP? Hindi ko alam. Pag-aralan mo yan, hindi naman ako yung nag-aaral ng CRSP. Alam mo. Hindi, ikaw yun. Certified Recruitment and Selection Professional. Oh, yan. Huwag dadagdag pa ako. Huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang mapasa. O, sige. Di bale. Siyempre, ang guest natin, Miss Kimberly Chen, ang country manager ng Boss Job. Ito na ang big boss na tutulong sa inyo para ma-improve yung yung mga CV ninyo sa Boss Job at mas matulungan kayo makahanap ng bagong trabaho. Pero bagong lahat, Miss Kimberly, Zar, invite ko muna yung mga Immortal na mag-subscribe sa Underpaid Podcast sa Spotify and Apple Podcast. Meron kaming mga social media accounts and meron kaming Facebook group and Discord group. Ako naman personally, meron ako mga social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. And please follow Suplado Motors. Kompleto rin yan. Zar? Connect with me on LinkedIn. So, it's Zara de los Reyes 1. Okay doon kasi nagpo-post ako ng jobs doon. Nagpo-post ng jobs, nagsusupport ng jobs. So, madami akong activity doon. And then, follow me at my other office PH on TikTok, Instagram, saan pa ba? Facebook. Meron pa nga akong YouTube eh. Oo, yan. Kompleto. Yung video podcast na ito nasa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. Mag-subscribe na rin kayo. Yung pag-subscribe nyo sa amin, maliit na bagay para sa inyo, pero sa amin, malaking bagay yan. Gusto ko nga pag nagko-comment sila eh. Yun, mag-usap tayo ron. Sagutin yung mga poll questions namin sa Spotify and sa Apple Podcast. Leave a comment, rate the podcast. I-share nyo sa mga kaopisina nyo. Mag-comment kayo doon sa YouTube kasi nakakapag-reply rin kami doon. Pero nami-miss ko yung mga comments doon sa Spotify. Sige. Miss Kimberly, do you have a social media account? Yes, they can follow me via LinkedIn or connect with me via LinkedIn. So it's Kimberly Chen, KIMBERLYCHEN. Okay, pwede ka ba nilang tanungin, Miss Kimberly, may opening ba dyan? Anytime. So, opening for Boss Job or opening for other companies as well. Tapos may message nila si Kimberly, no? Tapos hindi siya mag-reply. Hindi, ang tatanong, ano sagot mo dito? How? Actually, meron pa kaming Facebook community. Doon namin pinopost yung mga opportunities, mga events na meron namin, pati mga job posts. Ay, naku. So, yes. So, it's called Boss Connect. So, BOSSCONNECT. Boss Connect. Ayun, doon ka pwede magtanong ng how. Yes, doon ka pwede magtanong how. Very, active yung customer support namin doon. Nice. Okay. Sa Boss Job, gagawa ka ng CV. So, may mga CV tayo sa LinkedIn, sa Upwork, kahit sa anong platform. Pwede bang sabihin ko sino mga direct competitor ng Boss Job? Pwede naman. O sige, kayo na magsabi kasi Bakit? Siya yung country manager. Pero yung resume overall, dapat meron kang standard resume na Microsoft Word or PDF. Pero yung iba kasi, di ba, kailangan talaga ng help sa mga resume. Yes. Ito, AI Pero, Miss Kimberly, sino ba yung direct competitor ng Boss Job? Para lang magets ng mga Immortal. Yes, actually, hindi ko naman masasabing competitor kasi lahat naman ng mga platforms na to existing here to help the people to find the better opportunity. So, marami naman yung mga, for example, Caliber, Indeed, JobStreet, etc. Yes. Di pa ako nakapag-apply sa etc. Or Upwork, actually. Grabe, etc. talaga. Etc. Pero it's yung mga job platforms naman, overall, dapat naman talaga nag-check ka sa lahat. Oo, pero kasi,
tatanungin ng mga immortal, anong pinagkaiba ng mga bawat job search platform na yan sa Boss Job bukod sa AI? Marami kasing aspects dito. So, for example, kapag sa Boss Job, yun nga, pwedeng, kasi we are a chat-based platform. So, ang maganda dito is kapag naghahanap sila ng trabaho, they can actually talk to our recruiters directly, to the bosses of that company directly. Para malaman na nila ano ba yung mga culture doon, kung ano ba yung scope of job responsibilities for them to actually decide kung gusto ba nilang tuloyin yung job application nila. So walang bayad, like free. Kasi 'di ba ano 'yan, it's parang an enterprise feature usually na available lang sa mga nagbabayad, 'di ba? Pero sa Boss Job, you get it for free. Yes. So makakapag-chat ka. Yes, With correct. recruiters. Ba? Merong ito yung term na ayaw ni Stanley, white glove. Di ba sinabi ko sa yun dati? So parang white glove service siya regardless kung wala namang payment structure, di ba? So free talaga. Imagine mo, social, no? Oo. Pero naintriga ako dun sa pwede mong i-chat yung mga recruiter and ask about the culture dun sa kumpanya. Yes. Pwede yun, parang salbahe ba yung boss nyo? Madali bang umintang ulo, ganyan? So mabilis Diba? ba mag-reply? Yung Oo. mga recruiter? Mabilis mag-reply ang mga recruiters namin. Yung mga engagement rate namin umaabot ng 80 to 90%. Wow, ang taas Oo, galing galing. Pero, Ano ba, sumasagot yung recruiter so kung wala kayong kausap, upload na kayo Oy, na wag kayo sa naman ganun. Boss Job, di ba? Wag ganon. Ma'am, kasi wala akong mahanap na trabaho Kumusta ba yung mga ano ba yung mga hinahanap nila? Ganyan. Gusto mo subukan mo mamaya? Sige, mag-create ka ng Tatry account. ko yan. Ay, Tapos nako. magtanong ka about love. Pero, Ay nako, pag about love, ibang topic na siya. Hindi. Oo. pero halimbawa, makipag-chat ako, yung kumusta yung kultura sa kumpanyang yan? Mahigpit ba sila? Libre bang kape? Mga ganon. Mhm. Pwedeng tanong yun, libre kape? May benefits ba? Ganon. Pwede namang tanungin basta as long as syempre authentic na talagang naghahanap ka ng Oo. trabaho at interesado ka dun sa job position na tinatanungan mo. Matatanggalan kaya ako na account kapag kung ano-anong tanong ang Kasi pwedeng Diba? pwedeng i-report ng recruiters Oo, yun. kasi parang nuisance ka na lang. So, Hindi naman, pero talagang hindi, pero be thoughtful in Be thoughtful. asking Yes. questions. Di ba, Stanley? Hindi kasi Wag- tatanungin ko. Especially na mga 1,000 plus yung mga candidates na pumapasok on a daily Oo. basis din. Oo. Oo. Kumusta ba yung kape dyan? Black ba? O 3-in-1? Wala. Mga ganon, di ba? May Splenda ba Oo, dyan? Importante sa mga empleyado yan Pero bagong lahat, kailangan nyo gumawa ng CV sa Boss Job mismo, sa platform. How would you improve yung CV ninyo sa Boss Job? Do you judge based on work experience, educational attainment, o ano? Napaka-importante talaga yung experience. Experience naman kasi hindi lang naman sa work experience, meron din yung mga extracurricular activities or yung mga projects, Yeah. mga side projects na nagawa mo. And very important na ma-highlight or ma-emphasize mo yun doon sa CV mo. So, meron akong tinuturo or ina-advise sa mga tao palagi, gamitin natin yung STAR method. Yes. Yung behavioral interview Yes. method. Oo. Ano yung Sige, STAR si Stanley. method? Si Kasi Stanley parang, ano yun? hindi ko alam yung STAR method. Ang alam ko, Sige, Ang alam ko- ano? Star Margarine, pag kumain ka nung tatangkad ka. Di ba cherry for yun? Hindi. Bata pa kasi siya eh. Oo, sige. Ano yung Oo. STAR method? I-explain nyo sa mga Yes. immortal. So, ano siya? S stands for situation. Mm. Ano yung, i-highlight mo ano yung situation na iyon, di ba? For example, situation is gumawa ka ng event. Tapos yung T naman, yung task, yung scope of responsibility mo for that specific situation. Tapos ano yung action na iginawa mo doon sa event na iyon para makuha mo yung result, which is the R. Tapos ano yung result na yun? So for example, you organized an event of like 5,000 people and then led a team of 10 people and then yung result mo is nakapag-revenue generated of like 1 million pesos, for example. So yun yung pag nabasa yun, hindi naman natin kailangan yung very complicated na keywords or terms. Pag nakita ng recruiter or nakita ng boss na, oy, maganda yung Maganda output yung niya, diba? nilagay niya sa Oo, CV. Yun yung hinahanap. Oo. Oo. Tama. Sige. Dahil maraming fresh grad. Paano naman kung yari, wala kang work experience? Ano ilalagay mo dyan? So, actually, yung gusto kong ma-advise,
habang college pa lang sila, hindi pa masyadong marami yung responsibilities nila sa buhay, mabuti nang gumawa na sila ng mga projects as much as possible. Tama. Yes, mga projects naman, marami namang projects doon eh. Like for example, yung mga international organization, pang volunteer, marami pa, for example, UN, UNICEF, World Economic Forum, Global Shapers. Tapos, pwede rin sa loob ng eskwelahan nila, university, di ba? Pwedeng student council, University of Student Government, or even yung mga other available organizations out there. Oo. Doon sila makakapag-gain ng experience. Katulad Okay. yung anak ko, di ba? Nag-organize siya dun sa Lasal. Yung partnership nyo yesterday. Yung sa Can't Buy Me Laughs na Oo. stand-up Alam mo comedy ba kung show. para saan yun, Oo. Kimberly? Alam ni Kimberly to. Yes. Para sa NSTP project. NSTP, yes. Oo, imagine mo. Hindi, wala akong NSTP dati no 1999 eh. So hindi ko alam kung anong ginagawa sa NSTP. May Oo mga nga. Ano nga ba may- ginagawa ron? Kasi siya, mukhang naabutan niya eh, NSTP. Hindi. Naabutan ako pero exempted ako eh. Bakit ka exempted? Ibang nationality. Ganun ba yun? May discrimination na nangyayari. Ilang taon ka nung nagkaroon ka ng birth certificate? Hala. Hindi ko po alam, Your Honor. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Magandang advice yun sa mga Oo. mga nakikinig na fresh grad. Para magkaroon ng trabaho, kailangan active kayo college pa lang. Oo. Paano kunyari, nung college, wala kang activity, pasok, uwi ka lang. May mga ganong bata eh. Anong pwede mong gawin? Oo. Paano Yes. i-improve yung CV nila sa boss job? Mga ganon, I'm pretty sure naman, syempre may mga hobbies pa rin yung mga tao, pwede naman nila i-highlight yun. So, meron yung, for example, baka madala sila mag-travel or baka may specific Oo. na hobbies na ginagawa nila, pwede naman nila i-highlight yun. Tapos, yung pinaka-important talaga sa akin, yung bio. Kung paano niya ipapakita yung strength or yung niche niya. Oo. Or kung ganito na lang, kung ikaw yung tipong aral ng aral, kasi hindi ka lumalabas ng bahay, Oo, wala ganon. kang org, Ay, di ba? kunyari, ang hobby niya. Magpaka-dean's lister ka na lang talaga. Correct. Kunyari, ang hobbies niya, watching TV, ganon, playing video games, surfing the internet. Oh, Yung mga- maganda yun sa mga mga gaming companies, di ba? Mm. Oo, sila yung taga-tester. Oo. Yung mga nag-internet Pero as lang, long as ganon. it's relevant to their, to the job that they're applying to, ha? Oo. Kasi baka naman, kunwari ako, naghahanap ako ng tech guy. Pakialam ko ba kung nanonood ka ng TV buong araw, di ba? Kung hindi naman relevant dun sa job na ina-applyan mo. Oo, ngayon kasi talagang competitive na talaga yung job market. Oo. So kapag wala ka talaga masyadong ma-highlight, I'm pretty sure may mga other companies that are willing to accept you. And doon yung best chance mo to shine then Okay. and gain as much experience as possible. Kahit wala ka namang extracurricular, basta 'di ba yung grades mo, Mm-mm, maganda, yung dean's lister ka, maganda yung recommendations ng mga teachers mo sa'yo, mga professors mo sa'yo, okay na yon. Okay. Sa boss job ba, pwede maglagay ng picture? Pwede. Oh. Pwede. Would you advise na maglagay ng picture sa CV, sa boss job? I think, ako, personally, I prefer yes. Kasi it also at the same time does not matter or it's I actually preferred. agree. Mm-mm. It actually, for example, kasi magba-background check naman talaga yung company eh. Doesn't matter if you put a picture there or not. Kasi definitely, the recruiters or the CEOs will see your photo. Whether it's on Oo. CV or in LinkedIn, LinkedIn. Facebook, Twitter, Oo. Instagram. So that's how you background check sa social media. One of the ways Okay. to background check. May mga reference checking din. Oh. Pagka syempre, iba yung pinopost mo sa boss job, iba yung pinopost mo sa LinkedIn, iba yung pinopost mo sa social media.
ano yung mga tinitingnan ng employers na mga pinopost mo sa social media para hindi ka ma-hire? Ay nako, nag-post ng something, wag natin i-hire to. Red flags, Oo. baka yung syempre mga illegal na mga gawain. Yun, syempre yung mga red flags. Oo. Kung may mag-check. Kung ginugal ka, tas kung ano-ano nakita, nang-aaway ka pala ng ano. Kunyari, political alignment, mga ano. Marami din yung mga political alignment. Oo. Pero di naman tayo nagdi-discriminate, no? Hindi. I mean, in terms of political views, wala namang ganun. Pero doon sa mga employers, kung sinearch ka, siguro gawin mo na lang private yung mga ano mo. Yung mga opinion mo, di ba? Kunyari, mga wall-wall pictures, mga ganyan. Nag-gimmick sa poblasyon, yan. Pinost mo sa Instagram, tapos na-check ng recruiter. Normal na rin kasi ngayon di ba? Oo. Ang mahirap lang kapag working hours dun, yun yung mahirap. Oo. Ganito na lang, wag ka na lang mag-post. Oo, wag ka na lang mag-post. Kaya mag-post, ganyan. Stanley, wag ka na lang mag-post. O kunyari, yung employee naghahanap ng trabaho via boss job, syempre, maglalagay siya, ang ganda nung nilagay na sa CV. Tapos, mga pinopost niya sa social media, etong boss ko, salbahe, sama na ugali, something, paparinig. Red flag ba yan sa boss job? Red flag, it shows the character of the person din. May nakita ka na ba na ganun? Like for example, nag-job search kayo. Kasama ka ba sa selection process? Sometimes I would also look at that. Ay, pang mga country manager din ang hinahanap, ganun. Naghahanap sila ng CEO. Eto. CEO. Kailangan tignan. Ayan, Titignan. kunwari si Stanley. Yan. Ano yung ano? Picture ko, nakaganyan. Gwapo. Nakaganon ako sa 2x2 dun sa boss job. Yung CEO, mukhang sasayaw ka naman. So, okay lang. Entertainment company naman, parang pasok naman sa Ganun. criteria. Oo, di ba? So, sige, kayo magbigay ng mga red flags na wag niyong gawin pag maglalagay kayo ng CV sa boss job. Ano yung mga red flags na wag dapat niyong gagawin? Or green flags na lang pag-usapan natin. Green flag, sige. Green flags, syempre maganda yung active ka sa mga different types of organization or mga active ka sa networking, events. Networking, gano'n. Mga multi-level, gano'n. Hindi yun. Stanley naman. Networking Mga business networking business, naman tayo. Oo. Kaya, alam mo, iniiwasan ko yung networking na term. Business networking or yung parang nag-aral ka neto sa Coursera, for example, tapos you got that certification or more on thought about a specific topic, diba? Like parang what do you think about this, for example, parang what do you think about this new gadget na nilaunch ni Huawei or ano yung bagong mga happenings recently in the Philippines, ganon. Talagang Chinese nga, Huawei ang sinabi. Hindi man lang iPhone no? Hindi man lang pero Huawei, Taiwan talaga, hindi man lang Xiaomi. Hindi, kasi competitive ngayon yung Huawei, di ba? Very, ang ganda ng mga specifications nila. Yung Xiaomi, gumagamit ka nun? Oo naman, maganda sa mga house appliances. Di ba? Biro mo, nagsimula sa telepono ng Xiaomi, ngayon house appliances. Tama. May scooter pa nga yata. Oo, meron din diba? scooter. Saan dito, sa boss job, kailangan ko mag-create ng account muna? Yes, create an account. Mabilis lang naman ng pag-create ng account within 1 minute. I-log in nyo lang yung mga either Facebook or Google Gmail, pwede naman. Or Pwedeng even phone phone. number. Yes, pwedeng phone number din. Sige nga. Para mas mabilis. Gawa nga resume. So, ganun kadali Ano pang green flag ang dapat ilagay? Character references. Pwede ba? Mabuting may character references. Ibig sabihin, hindi ka takot ma-background check. Tinatawagan ba talaga yung mga ganun? Sometimes. Ang AI? Ay, hindi AI. Hindi, Tao na. malay ko, Recruiter na. AI ako ng boss job. Ganun. Maybe in a few months time. Ano yung mga tinatanong usually ng recruiter sa mga pag nagba-background check? Ngari, character reference, kamag-anak, ganun. Di pwede. Best pa rin na may either colleague or yung direct boss nila. And usual na mga tinatanong, of course, how's the person's performance during the duration, ano yung work ethics, ano yung character or personality, ganon. So, kung yari, tinanggal ka sa trabaho,
hindi na dapat yung direct na manager mo. Kailangan HR na lang ilagay mo, di ba? Probably. HR ng ng kumpanyang kung saan ka galing. Yes. No? Ano pa yung mga advice mo bukod dun sa work experience? Dapat ba yung email address mo, matinong email address? Dapat, oo naman, dapat matinong email address. Talagang yung pangalan mo at Yahoo or at gmail.com, tapos yung phone number dapat ilagyan para mas mabilis ka makontak ng recruiter. And I think yung address naman, hindi importante yun. Tapos may mga napapansin ako, yung mga nilalagay din yung mga background or mga information ng tatay-nanay nila na hindi naman kailangan maipakita sa CV. Pwede nating matanggalan yon. So, kailangan ilang pages ang CV mo sa boss job? Rule of thumb, 1 page lang talaga. Kasi for recruiters, imagine if 1,000 plus yung candidates na kailangan nilang tignan. Syempre, as much as possible, 1 page lang. Mga 6 seconds lang kasi yun Oo. Pero, may mga ibang empleyado, ang dami ng work experience. Ano yung mga dapat nilang ilagay tsaka hindi na dapat ilagay? Relevant doon sa job na ina-applyan nila. Kasi marami doon yung mga maraming work experience pero hindi naman relevant. Pwede naman nila lagyan na yung specific title lang pero hindi na kailangan lagyan ng yung mismong Kung ano yung mga ginawa. Ano ginawa nila. Huwag ka na maglagay ng mga bullet points na sa ilalim. Oo. Kumbaga parang year 1990 something, naging ganito ka, manager ka sa ganito kumpanya. Tapos hanggang sa year 2000, naging general manager ka uli sa ibang kumpanya. Hindi mo na dapat ilalagay yung bullet points. Lagay mo lang. Kapag hindi siya relevant sa ina-applyan, yes. Pwede yung title lang tapos na. Or title and then the company name and it's done. Yung mga relevant lang, lagyan natin yung mga bullet points. Ano yung nagawa mo, ano yung achievements mo. How about yung mga special awards? Importante ba yan sa boss job? Nanalo ka ng award sa kumpanya mo, most loyal, 5-year award, mga ganun. Kapag mga relevant, pwede. Oo, kapag relevant. Kasi meron iba yung mga best na parang outstanding sa NSTP, for example. Mga ganun pa, hindi na siya relevant. Pero hindi ko lalagay yung most loyal Kanyari nanalo ako sa Christmas party nung ganitong taon dahil sumayaw kami. Ako nag-lead, ganyan. Nanalo kami. Anong sinayaw? Nanalo ang sinayaw nila, yung kantang Always ng Erasure. Anong ina-applyan mo? Hindi, tinatanong ko nga, anong ina-applyan mo, Stanley? Empleyado dun sa kumpanya. Anong position? Kunyari, job title. Anong job title? Kunyari, manager. Sa tingin mo relevant yung na-manage mo nga yung malit na grupo, nanalo nga kayo ng tigli 5,000, di ba? Talagang hinahanapan. Talagang lulusot, no? Pero yung mga ganyan, kasi yung boss job, international company yan. Meron sa ibang bansa. Yes. Paano kunyari, gusto mong magtrabaho sa ibang bansa, pero work from home, meron din dyan? Yes. Maraming opportunity sa amin. So, meron yung internship, meron local opportunity, meron din yung remote work option. So, for example, if you're looking for opportunities sa ibang bansa, whether that's Southeast Asia, Middle East, or like even States, meron ka talagang makikita. Na talagang okay na sa kanila yung work from home na option No? Yes. Meron din yung mga work from home, meron din yung mga hybrid. Minsan kailangan pumunta ka roon. Minsan. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Work from home? Like fully work from home or hybrid? Kung naghahanap ka ng jowa, dapat mag-hybrid ka. Yung hybrid kasi, you can travel Di ba? Oo, like lumalabas ng bahay. Pwede kang lumalabas ng bahay Pwede kang Depende kung marami kang ginagawa. Kunyari, kung gaano kakarami ang ginagawa mo sa Pilipinas, magdedepende yun kung ikaw ay nag-hybrid. Minsan, kunyari, pupunta ka sa Singapore. Pag malapit lang, mga 3-hour flight, pwede. Pero kung kunyari, yung doon ka mismo yung titira. Yung office mo nasa Singapore? Yung ba sinasabi mo? Kunyari, sa isang buwan, siguro isang beses kailangan nandun ka. Sa Singapore na office? Oo, ganun. Basta, kasi budget airlines lang naman ang gagawin. Hindi mo pwedeng hybrid na local? Local? Oo. Kunwari, hybrid mo local. Dito lang sa Manila. Sa Manila? Oo. Taga Manila ka tapos yung office mo sa Fairview. Gano'n. Parang nagpunta ka na rin na Singapore, di ba? Sa biyahe. So, mas gusto mo remote? Remote na lang. Oo. Pero hindi ka magkakaroon ng jowa sa remote. Oo, nasa bahay lang naman ako. Oo nga. O at least, pagka pagod na ako, na ako, di ba? Mas matipid. Tama. Work from home. Pero, sa mga immortal, hindi nyo alam, may mga scammer din sa iba't ibang
platform tulad ng mga ganyan, no? Yung mga nakikita nyo pag naghahanap kayo ng trabaho. Pag-uusapan natin yan sa susunod na episode, Zar. Oh, pero alam mo nasan ako ngayon? Nasa ngayon? update your online resume sa Boss Job. Ito ba 'yon? Ito ba 'yon yung sinasabi mo? Yes. So ano lang, 3 steps. Ito ba 'yon? Hindi. Yan yung yan yung registration phase ka pa lang. Okay. Meron yung AICV talaga na link. Which is so, kapag nagawa mo na yung profile mo, pwede na maipasok dun sa AICV. Pwede bang i-connect yung LinkedIn mo para yung AI na magsasabi na, ito yung nakalagay sa LinkedIn niya, ito yung kailangan mo That's dito. what we are working on right now. Pwede ba mag-upload na lang ng resume? Yung ba yun? Pwede mag-upload Tapos ng resume. si AI na ng Boss Job ang gagawa. Ito, Yes. upload resume ka. Binura ko Yes. na yung resume ko eh. Hindi, copy-paste mo yun nasa LinkedIn. Tapos yun ang yan. Hindi, kailangan ko upload. So, i-download ko from LinkedIn. Tapos, Pwede. upload ko. Okay. Pwede yun. Skip ko na nga muna. Sa dami ng pinag-usapan natin sa pagpapaganda ng CV sa Boss Job, ano pa mapapayo mo sa mga immortal? Maliban sa pagandahan ng CV, again, gain as much experience as possible to be more competitive in the workforce. Yes, tapos to be more vigilant din sino yung mga kausap natin. Oo, kasi may mga scammer na Correct. pero mahigpit ang Boss Job Yes. sa mga ganyang scammers. May mga red flag na ganyan na pag-uusapan natin sa susunod na episode. Okay. Kaya Ayos. kailangan nakatutok kayo, nakasubscribe kayo sa Underpaid. Tapos inaabangan ninyo yung mga bagong episode. Meron tayo Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Oo. Di ba? Nakalimutan na ata ng ibang immortal eh. Meron pa tayong mga office confessions. Kaya, yan. For Zar de los Reyes, Kimberly Chan, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.